Mukhang magbabalik kulungan na naman etong si Senator Jinggoy. Aray ko! May bago tayong balita ngayon mga idol, no? So eto na, ang ombudsman. Formal na ngang nagsampa ng reklamo. Eto, kaya Senator Jinggoy. Yung kasong sinabi dito ni Boying, no? Yung sabi niya, is pipirmahan na niya at tapos sasampahan na nila ng kaso itong walo sa mga majority members, no? Kasama na dito etong si Senator Jinggoy. Ngayon, eto, plunder case ang ikakaso dito kay Senator Jinggoy at GRAP, no? So mukhang ganito na naman ang magiging siste kapag napatunayan na etong si Jinggoy ay sangkot nga sa mga kaso na to, magbabalik na naman siya sa kulungan. At sinasabi ng Iran na hindi na daw nadala etong si Jinggoy. So eto, panoodin natin yung latest news ngayon tungkol dito sa balita na to. Kasi bakit tira ang mga kakampi ni Duterte ang mga tinatarget ngayon ng ating pamahalaan na ipakulong, no? So eto, panoodin natin ang video at kayo nang humusga kung eto bang si Senator Jinggoy ay sangkot nga ba talaga dito sa kaso na to na isinampa ng ombudsman. So eto, panoodin natin yung video. Formal nang nagsampa ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman laban kay na Senator Jinggoy Estrada, former DPWA Secretary Manuel Bonoan at ilang local engineering officials ng National Capital Region. Nanindigan naman ng Ombudsman na matibay ang kanilang ebidensya sa pagsasampa ng kaso. Si Elmar Forzuelo sa report. Formal nang sinampahan si Senador Jinggoy Estrada ng plunder at kasong graft sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanumalyang proyekto sa flood control. Our office found probable cause to indict the principal respondents for plunder under Republic Act 7080 and violations of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mukhang kakabahan ngayon si Jinggoy dito, no? Kasi isipin nyo, di ba kung matatanda ninyo, yung nasa sesyon na ito si Jinggoy, tapos may sinabi dito si Marcoleta yung bang safe na safe. Mukhang magkakatotoo yata yung kabaliktad no? Mukhang ngayon na siya matutuluyan at magbabalik ng kulungan. Kasi etong sinampa sa kanya halos ganito din yung yung ikinaso sa kanya, no? Pag nanakaw yan, sabi nila, walang kadara-dara daw si Jinggoy. Ewan ko ba kung bakit si Jinggoy, kung totoo man ito sa flood control, no? Kung nagnakaw din siya doon o kasabwat siya doon sa anomalya, bakit kaya hindi niya tinigilan no? Diba? Kasi nakulong na siya, tapos eto na naman, ginawa na naman niya, no? Ano yung bumawi siya nung mga panahong nasa kulungan siya? Dapat, kung totoo man ito, nagtanda na dapat siya, hindi na siya gumawa ng kalokohan. Kaya lang, problema dito is masisira talaga ang mga Duterte dahil kakampi nila kasama nila diba? Mukhang masisira at masisigit na naman dito yung mga Duterte dahil dito sa mangyayari ngayon kay Jinggoy, at mukhang magagagasan talaga sila isa-isa. Kasi alam naman natin na gusto talaga nila na pabagsakin talaga ang majority, no? Bawasan nang sa ganun hindi makaboto, kumbaga mapilayan, hindi sila makatayo, no? Yan ang balak ng mga yan, kaya iniisa-isa na nila yan. Kaya etong ombudsman ay gumagawa talaga ng way. Ang bilis, no? Pagka kalaban, ang bilis nila umaksyon, pero pag yung mga nagnakaw dun sa ibang mga hindi, yung bang mga kasamahan nila, hindi nila magawa-gawang sampahan kagad ng kaso. Under Republic Act number 3019. Pinangunahan ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang pagsasampa ng kaso. Kasama sa mga inireklamo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang local engineering officials mula sa National Capital Region. Charged alongside Senator Estrada and former Secretary Bonoan are local engineering officials from the National Capital Region. Assistant District Engineer Benril Cesar S. Cortuna and District Engineers Manny B. Bulusan and Arturo L. Gonzalez Jr. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Clavano kung saan nag-ugat ang kanilang kasong isinampa sa mga nabanggit na individual. The cases stem from an intricate mechanism involving illegal
budgetary insertions and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio for fiscal year 2025. So talagang maninindigan talagang ombudsman na malakas ang ebidensya nila dito, no? Kila Jinggoy at dito kay Bunoan at sa iba pa, no? Kung magkataon talaga, mangiyak-ngiyak na naman talaga to si Jinggoy pag bumalik sa kulungan. Ewan ko kung hindi pa magtanda yan kapag totoo talaga tong isinampas sa kanya, di ba? Kasi isipin mo, nakulong ka na nga, hindi ka pa din magtatanda. Problema nga lang dito, masisilip na naman ang mga Duterte dito. Dahil sa pinaghahagawa nito ni Jinggoy kung totoo ha. Pero kung hindi, ma-dismiss yan or ma-trash, maganda at hindi nila mapatunayan. Pero mukhang matindi yatang ebidensya dito laban kay Jinggoy. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Hindi naman nagpaunlak ng tanong mula sa media si Clavano. Ito na ang pangatlong beses na nasampahan ng plunder si Estrada. Ang pinakahuling kaso ng senador bago ito nasundan ay may kaugnayan sa PDAF scam. 3 beses na nga pala, no? Tungkol din doon sa PDAP scam. Wala talagang kadala-dala si Jinggoy, no? Pagka totoo pa din talaga itong isinampas sa kanya ngayon at mapatunayan. So, pagka ganyan talaga, alam na ninyo, guys, no? Kung sino nang iboboto ninyo, no? Pagka yung mga ganitong may mga kaso na nasampahan, nakulong, negative na agad yan sa 2028, no? Kaya mas mabuti is pumili talaga kayo ng maayos na ano, no? Tingnan natin yung ilan sa comment dito, guys. Para sa Diyos sa Kung ako kay Boying, kasuhan lahat ng senator sa majority block. So hindi naman pwedeng kasuhan niya lahat yan kung wala namang maikakaso. Pwedeng kasuhan kung may maikakaso, pero kung wala naman yung iba, anong ikakaso mo? Pipilitin mo. Yehey, nakasuhan na. Ayan, ang lahat ng ito ay kagagawa ni BBM, siya ang ugat sa lahat ng ito. Ayan, so hindi natin masabi kung lahat ba ng nangyayari ngayon is kagagawan talaga at ugat na yan si PBBM, no? So may kanya-kanya kasi tayong opinion at pahayag tungkol sa ganyang usapin na yan, no? Ang mas maigi na lang natin talagang ipagdasal na lang natin yung ating government, no? Na maging maayos at maupo yung mga dapat talaga na maupo, no? Yun yung dapat nating ipagdasal, no? So yun lang, guys, no? Kung nakaabot kayo sa video natin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.